Sa Psalm 30, verses 1 to 5, 11 to 12. I will extol you, O Lord, for you have drawn me up and did not let my foes rejoice over me. O Lord my God, I cried to you for help, and you have healed me. O Lord, you brought up my soul from Sheol, restored me to life from among those gone down to the pit. Sing praises to the Lord, O you his faithful ones, and give thanks to his holy name. For his anger is but for a moment, his favor is for a lifetime. Weeping may linger for the night, but joy comes with the morning. You have turned my mourning into dancing. You have taken off my sackcloth and clothed me with joy, so that my soul can praise you and not be silent. O Lord my God, I will give thanks to you forever. Nalangin po tayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Tinipon-tipon mo kami ulit, Panginoon, upang kami ay sumabas sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Panginoon, sa biyaya at pagpapala mo sa amin, sa aming kagalingan ng aming karamdaman, proteksyon, pag-iingat sa amin at kapayapaan, Panginoon. Pangunahan mo po kami, Panginoon, sa gawain ito sa gabi. Gabayan mo po kami, Banal na Espiritu, upang ang aming pagsamba sa iyo, Panginoon, ay karapat-dapat po kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, ang mga anak mo na gagamitin sa gabing ito, Panginoon. Kayo po ang magbigay sa amin ng karunungan, Panginoon, upang lalong-lalo na po ang aming pastor na tatayo sa iyong harapan, aming harapan, Panginoon. Pangunahan mo siya, maging sa aming mga praise and worship, mga choir, mga media, lahat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa patnubay mo sa bawat isa sa amin, ang aming pakikinig, pag-aaral na yung banal na salita, Pangunahan mo po kami, upang kami po ay pumasok sa aming puso at isipan ng aming maririnig at magiging inspirasyon kami, Panginoon, at pagpapala sa iba, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat at maging mga kapatid natin na nagwo-worship na kasama natin online. Sige nga po, ang bawat isa po, damahin po natin ang ating puso. Diba po, ang sarap pakiramdaman ng normal na pagtibok ng puso. Amen. Yan ay nangangahulugan, tayo ay buhay. Amen? Amen. Kung kaya tayo ay magpupuri sa ating Diyos. Ang sabi po sa ating aawitin, let everything that has breath praise the Lord forever. At si Haring David, ang sabi niya, praise the Lord, O my soul. Inuutusan niya yung kanyang kaluluwa, maging yung kanyang kaibuturan
upang magpuri sa ating Panginoon. Sa sandali pong ito, atin pong papurihan ang ating Panginoon. Bigay natin ang 100% na pagsamba sa kanyang kadakilaan. Praise Him in the mighty heavens, praise Him, all the earth praise Him. Praise Him in His awesome power, praise His great and holy name, praise Him, the whole world praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. Praise Him in the mighty heavens, praise Him, all the earth praise Him. Praise Him in His awesome power. Praise Him in His awesome power. Praise His great and holy name. Praise Him, the whole earth praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to the south, and everything that has breath, praise the Lord forever. And everything in my soul, praise the Lord. Everything that has breath, And everything that has breath, praise the Lord forever. And everything in my soul, praise the Lord. 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 Rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to the south. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, minsan pa from the rising of the sun. from the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to the south. And everything that has breath, praise the Lord forever. And everything in my soul, praise the Lord. And everything that has breath, praise the Lord forever. And everything in my soul, praise the Lord. Amen. Madaling magpuri nang subukin si Job ng kaaway. Sabi niya, kaya ka lang naman yan pino-worship. Kasi maganda yung kalagayan ng buhay. Subukan mong tanggalin yung kabuhayan. Subukan mong lagyan ng karamdaman yan. Tingnan natin kung magre-raise pa yan ng hallelujah in the middle of the storm, in the presence of the enemies. Nawa po,
magpatuloy tayo. Sabi natin sa katabi natin, patuloy ka kapatid. Magpatuloy ka. Maraming nilalagay na hadlang ang kaaway, hindi po galing sa Diyos yun. Ang gusto ng Diyos, mabuti. Buhay na ganap at kasiyasya. Ang kaaway ay dumating upang magnakaw, magwasak at pumatay. Patayin yung joy, wasakin ang tahanan, wasakin ang ating buhay, ang relasyon sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga pinagdadaanan natin. Minsan, pagsubok, pero minsan tagumpay ang kanyang ginagamit. At mas mahirap mag-raise ng hallelujah sa gitna ng bagyo. Kaya sa gabi pong ito, anuman kapatid, yung nararamdaman mo, may karamdaman ka man, patuloy kang magpuri sa ating Panginoon sapagkat naroon ang kapangyarihan na binigay sa atin ng Panginoon. Patuloy nating i-rebuke ang lahat ng karamdaman, ang lahat ng gawa ng kaaway sa ating buhay. Hindi lamang po physical ang karamdaman. Relationships, emotions, patuloy nating i-surrender sa ating Panginoon. Let us raise a hallelujah. Raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah in everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah. In the middle of the mystery, hindi man natin alam. Ang Diyos ay may ginagawang kaparaanan sa sandaling ito. I raise a hallelujah. You lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated,
pa po, I raise a hallelujah. 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 Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Totoo po, Jesus Christ, our living hope. Palakpakan natin si Lord sa gabing ito. At tunay nga po na isang kagalakan na ang Diyos ang ating matibay na bato na sandigan. Amen. At kanina po, umaawit tayo ng papuring awit sa praise and worship. At doon po ay marami pong inihayag ang Diyos. Doon pa lang sa uling ating inawit kanina. Pero bago yon, mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo, minsan pa, upang ating dalin, basahin ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan sa gabing ito, na magmumula po sa ikalawang mga hari. Ikalawang mga hari, talatang 5, talatang 1 hanggang 14, 2 Kings chapter 5, verse 1 to 14. Ito po'y ating mababasa sa magandang balita, Biblia. Purihin po ang Diyos. Pinagaling ang ketong ni Naaman. Sa Syria, may isang pinuno ng hukbo na nangangalang Naaman. Mataas ang pagtingin sa kanya ng hari sapagkat sa pamamagitan niya ay pinagtatagumpay ni Yahweh ang Syria sa mga labanan. Si Naaman ay isang magiting na mandirigma, ngunit siya ay may sakit na ketong. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita. Naging katulong ang dalagitang ito na asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, kung ang asawa nito ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na pagagalingin siya niyon. Nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya sa hari at ibinalita ang sinabi ng dalagitang Israelita. Sinabi naman ng hari, sige, pumunta ka at magpapadala ako sa inyo ng sulat para sa hari ng Israel. Pumunta nga si Naaman na may dalang 350 kilong pila, 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Dala rin siya ng sulat para sa hari ng Israel. Ganito ang sabi ng sulat, mahal na hari, ang may dala nito ay si Naaman na aking lingkod. Nais ko sanang pagalingin mo siya sa kanyang ketong. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, pinunit niya ang kanyang damit at sinabi, ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit siya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigma kami. Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, bakit kayo nababahala? Papuntahin niyo sa akin upang malaman nila may propeta rito sa Israel. Nalaman ito ni Naaman kaya sumakay siya sa kanyang karwahe, pumunta sa bahay ni Eliseo, kasama ang maraming kawal na nakasakay sa kabayo at mga karwahe. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa Ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Nang marinig ito, galit na umalis si Naaman, sinabi niya, akala ko pa naman sasalubungin niya ako. Tatayo sa harap ko, tatawagin ng Diyos niyang si Yahweh at ikukumpas ang kanyang mga kamay sa tapat ng aking ketong at ako'y pagagalingin. At bakit hindi lang sa ilog ng Damasco, tulad ng Abana at ng Parpar, ng mas malinis kaysa alinmang ilog sa Israel? Hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling? Ngunit lumapit sa kanya ang kanyang mga lingkod at sinabi, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang pinagagawa sa inyo ng propeta, di ba't gagawin nyo yon? Gaano pa iyang pinaguhugas lang kayo para luminis? Verse 14. Kaya pumunta rin si Naaman sa Ilog Jordan at naglublob ng 7 beses, gaya ng pinagbibilin ng propetang si Eliseo. Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman at kuminis ang kanyang balat tulad ng kutis ng bata.
Pinagpala po tayo mga kapatid sa gabing ito. Tayo po ay patuloy na magpasalamat sa Panginoon. The word is a lamp unto my feet and a lamp unto my path. Worship you, Lord. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Tayo pong lahat ay makakaupo sa presensya ng Panginoon. Yan. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Sabi mo sa katabi mo, magandang gabi. Yan. Praise the Lord. Gayon din po sa ating mga kapatid sa Magallanes Mission. Magandang gabi po mga kapatid. This coming Sunday ay nandyan po kami para makasama nyo po mag-worship. So kami po ay aalis ng alas 6 ng umaga dito at tutungo po kami sa Magallanes Mission. Tunay po, sama-sama po tayo magpuri po sa Panginoon sa inyo pong lugar dyan po sa Magallanes. At kung kayo po ay nasaan mang lugar ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao, might as well, lagay nyo po sa chat box upang kayo po ay patuloy namin makasama, maipanalangin at malaman po namin kung saan po kayo nag-worship by online. Yan, purihin po ang Panginoon. Yan, magandang gabi po minsan pa dito po sa main sanctuary. So, salamat po sa Panginoon. Yung ating narinig kanina na mga patotoo ay isang bagay po na nakapagpapatibay po sa ating pananampalataya. Amen. Totoo po, napakainit po ng panahon. Totoo po. At ang salamat po sa Diyos sapagkat yung init na yan ay bahagi po ng bago ng klima. Tunay po na ang Diyos ay patuloy po tayong pinapaalalahanan na patuloy tayong ingatan ng ating kalusugan. Okay po. Ang testimony kanina ni Ate Anselma, galing po sila kanina sa visitation, ang mga Ilocano visiting team sa Bulacan at sa ibang bahagi po ng ating mga kapatid. So sila po ay nag-Bible study at hanggang sa makarating po dito, talagang mainit po ang panahon kahit nasa aircon po. Salamat po sa Lord sa kalakasan na pinagkalaw po sa iyo, Ate Ansel. Yan. Gayun din po sa anak ko kanina po yung kanyang defense by online, si Shalom. So salamat po sa wisdom. Sabi ko na kaya mo yan. So, mananalangin si Daddy, at you give your best, basta babagalan mo na magsalita. So, may mga tip lang ako sinabi kanina. Sakto lang. So, kung ano yung pinireview mo, yun ang patuloy mong ide-defense. So, nairaos naman po niya kanina at praise the Lord. Gayon din po kay Kagawad Josie, na-miss ka namin nung last Thursday, Kagawad. Totoo po na ang Lord ang kagalingan po natin at kasama po namin kayo ngayon. Praise God. At si Nanay Perlina, salamat po sapagkat talagang inadyan ng Lord. Okay? Gumagawa talaga ang Lord ng kaparaanan upang kayo din po ay aming makasama. Okay po? Sa ating pagsamba. May mga nagsabi din po sa akin, Pas, hindi rin po ako makakarating pero mag-online ako. Okay din naman po yon. Basta importante, tayo pong lahat ay sumasamba sa Panginoon. Amen. Pwede ba natin palakpakan si Lord sa gabing ito? Yan. Ako po'y nagagalak. Balanse tayo, no? May kababaihan, may kabataan, so may mayap, kami ni Sir Dryden, o may kalalakihan. So praise the Lord, no? Purihin po ang Lord. This evening is third midweek Thursday ng healing service. Ang aking isip po ay nasa Sunday, no? Third Thursday ng midweek. So every third po ay meron po tayong healing service. So mga kapatid, kung ano po ang mga prayer request po ninyo, sige lang po, para sama-sama po natin ipapanalangin mamaya ang ating po mga kahilingan. Yung ating pong inawit kanina sa praise and worship, talagang inspire po ako, maging sa choir. Tunay nga po ang ating dakilang Diyos, ang ating batong sandigan, at ang ating choir kanina, ang inawit, ay raise up hallelujah. Darating yung punto sa atin, mga kapatid, na tayo po ay dadaan sa iba't ibang situational. Tayo po ay nagkakaroon ng situation ng pandududa. Darating po yung situations na kung saan in the middle of the storm. So lahat po yun. Ang tanong, mananatili pa ba tayo na nagpupuri sa Panginoon? Yung tanong kanina ni Teacher Abby, no? Mananatili pa ba tayo mag-hallelujah sa gitna ng mga pagsubok o sa gitna lang ng panahon na tayo pinagpapala? So ang aking panalangin, ito po yung mga katanungan na ating iiwan at ating po patuloy na matcha-challenge sa ating mga buhay. Ang aking panalangin, magpapatuloy po sa iba't ibang sitwasyon. Yung ating binasa, mga kapatid, sa gabing ito, balikan po natin, yung pong 2 Hari, Kabanatang 5, talatang 1. By the way, our topic for this evening is, nasa pagsunod ang kagalingan.
Ayan po yung ating paksa sa gabing ito. Nasa pagsunod ang kagalingan. Yung ating kwento, mga kapatid, ito po yung isang kasaysayan, kwento po ng pagpapahayag kay Naaman, na isang kwento ng katapatan, ng kapangyarihan, at ng pagmamataas. Sa ating pong binasa sa Lumang Tipan, sino ba si Naaman? Na-encounter niyo na po ba itong kwentong ito, mga kapatid? O ngayon niyo lang po narinig? Sino po yung unang po lang nakarinig na sa buhay ni Naaman? Ngayon lang po narinig. So praise the Lord, no? Ngayon. So, thank you, Lord. So tignan po natin, no? Si Naaman ay isang magiting na mandirigma, ngunit siya po ay may sakit na ketong. Ibig sabihin, ang isang mandirigma po ay nakikipaglaban. At dito, isang kondisyon ang naging dahilan upang kailangan niyang humingi ng tulong at kagalingan. Dahil po, ang sitwasyon po ni Naaman ay isang mataas po ang kanyang katungkulan, humingi po siya ng kagalingan sa isang propeta ng Israel. So dito sa kwento, walang iba kundi si propeta Eliseo nung panahon yon. Okay. Ganyan pa man, ang paraan ng Diyos ay, nung una, dumating yung pagkakataon na siya po ay sumalungat. Tignan po natin yung kwento niya kasi meron po tayo makikitang relevant sa ating buhay, yung ating pag-aaralan sa gabing ito. At natagpuan ni Naaman kung paano sumunod upang gumaling siya. At dito, ito po'y paalaala ng isang batang babae ng Israelita. Okay, may isang batang babae po na kung saan nahuli nila at naging alipin. Balikan po natin yung verse 3 para makita natin yung kwento. Sinabi sa kanya ng Panginoon, kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta ng Samaria, pagagalingin siya. At dito, nang marinig po ni Naaman, siya ay pumunta sa hari. Ibinalita ang sinabi ng dalagitang Israelita. Tunay po yung pagsubok. By the way, noong araw, pag merong ang New Testament, maging sa Old Testament, ay marumi ka. Nagkataon itong si Naaman ay mandirigma. So kahit papaano, nakakalapit-lapit. Pero meron siyang sakit eh. Ang gusto-gusto niya gumaling. Okay, siya po ay isang, maganda po yung estado niya panahon na yon. At dito, ang pagsubok sa kanya kay Naaman, ang nagbukas upang siya po ay magpakumbaba sa Panginoon. Okay po tignan po natin yung situational. At dito, si Naaman po ay sinugo ng hari. Nakita po ni Naaman ang pangangailangan niya na hari ng Syria, gusto kong gumaling nung panahon na yun, sabi niya. So ang ginawa ng hari upang hanapin ang kanyang kagalingan, nabalitaan niya sa isang propeta ng Israelita na sa katauhan ni Eliseo, na makita at sinugo nga po si Eliseo ng isang alipin upang mahaligo sa ilog Jordan. Tignan po natin. Hindi po siya magkakaroon ng kagalingan si Naaman kung wala po siyang gagawing effort. Amen. May ginawa po siyang pamamaraan, mga kapatid. Dito po, ilang bagay, hindi lang nais at gusto niyang gumaling, kundi kumilos din siya upang gumaling. Amen. Sa ating buhay, meron din tayong gagawin. Sa ating mga sitwasyon, alam ko meron tayong physically na problems, emotionally problems, spiritually problems. Hindi lang tayo manonood, hindi lang tayo makikinig, meron tayong gagawin. Amen. Sabi mo sa katabi mo, may gagawin tayo, ha? May gagawin tayo. Okay. Importante po yan. Mga anak ng Diyos, ano po sabi sa James chapter 2, verse 2:26b, in the King James Version, so faith without works is dead. Ang pananampalataya, walang kalakip na gawa, ay patay. Amen. Kaya mga anak ng Diyos, kung tayo ay naniniwala na merong Panginoon na nabuhay, naniniwala din tayo na pagagalingin tayo ng Diyos. At kung may pinagagawa ang Diyos sa atin, gagawin po natin sa pamararaan na nais ng Diyos. Amen. Gagamitin po ng Panginoon lahat yun. At dito, gusto ko pong tingnan natin yung ilang bagay, yung effort na ginawa ni Naaman. Okay, una, pumunta siya sa hari, sa kanyang hari. Tignan mo natin Pagpunta niya sa kanyang hari, sa verse 3, binasa ko kanina, nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya sa hari at ibinalita ang sinabi ng dalagitang Israelita. Ang unang effort niya, hindi lang niya narinig dalagitang Israelita, kundi pumunta sa hari. Amen. Pagpunta sa hari, sa verse 5, balikan natin, sinabi ng hari, sige. Okay, nag-report siya sa hari. Binigyan siya ng pagkakataon ng hari. Hindi lang siya binigyan ng pagkakataon, binigyan pa siya ng pabaon ng hari para kausapin yung hari
ng Israel. Amen. Pangalawa, pumunta siya sa hari ng Israel. Una sa kanyang hari, yung hari niya ng Syria, binigyan siya ng pagkakataon na pumunta sa hari ng Israel. Magkaibang bayan po ito, o bansa. At dito, sabi sa verse 5, sinabi sa kanya ng hari, sige, pumunta ka, magdala ka ng sulat. Magdadala ako ng sulat para sa iyo, para sa hari ng Israel. Pumunta nga si Naaman na may dalang 350 na kilo ng pilak, 6,000 pirasong ginto at 10 mga magagarang kasuotan. Dito, mga kapatid, meron siyang pangalawang effort. Amen. Ang pangalawang effort niya is, ano nga po? Pumunta sa hari ng Israel. Okay, pangatlo, at dahil doon, pangatlo naman, pumunta sa bahay naman ni Eliseo. Pagpunta sa hari, ano nangyari sa hari? Nagulat ang hari. Nagalit pa nga ang hari eh. Verse 9, balikan natin. Nalaman ito ni Naaman, kaya sumakay siya. Okay? Doon po sa verse 8 and 9, tinuro ng hari na hindi siya magpapagaling. Hindi siya Diyos. Siya ay hari. Ang alam ng hari ng Israel na meron siyang propeta ng Israel na ang pangalan ay Eliseo. From doon naman, kay king ng Israel, pinapunta naman si Naaman sa katauhan sa bahay ni Eliseo. Verse 9, nalaman ni Naaman, kaya sumakay siya sa karwahe at pumunta sa bahay ni Eliseo, kasama ng marami niyang kawal na nakasakay sa kabayo at mga karwahe. Dito mga kapatid, meron siyang ginawa na namang effort. Amen. Pang-apat na effort, mga kapatid, pumunta ka sa Ilog Jordan. So akala niya, yung pag-utos ni Eliseo ay gagaling na siya. Meron pa palang instruction. Nakukuha po niyo mga kapatid. Minsan iniisip kasi natin, Lord, gusto ko agad gumaling. Ay merong proseso. Merong gagawin at nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Yun din po yung pangyayari kay Naaman. Okay po, sa verse 10, pinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa Ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at magbabalik sa dati mo ang iyong katauhan. Gagaling ang iyong ketong. Dito, mga kapatid, napagod na siya. Tingnan natin, dahil makikita po natin, nagreklamo na si Naaman. Okay? Siya po ay hihingi ng tulong at siya po ay nagreklamo, nagko-complain. Ang dami ko naman pinagdaanan. Pumunta ako sa hari ng Syria, pumunta ako sa hari ng Israel, pumunta pa ako sa bahay ni Eliseo, ngayon pupunta pa ako sa Ilog Jordan. Tignan natin kwento, nagreklamo na. At dito, merong isang pangyayari na nag-rebuke sa kanya. Sino nag-rebuke sa kanya uli? Yung babaeng dalagitang nahuli o nakuha from Israel na naging katulong ng asawa ni Naaman. Ang dami kwento, no? Nagkatahi-tahi na po. So dito mga kapatid, makikita natin, verse 11, balikan natin. Narinig ito, galit na umalis si Naaman kasi nga pinapapunta siya sa Ilog Jordan. Ang Ilog Jordan nung panahon na yon ay hindi po malinis. So, isa pong ilog, sabihin na natin na pwede naman paliguan. Pero meron pang mas malinis na tubig nung panahon na yon. At dito, sinabi niya, akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo sa harapan ko, tatawagin ng Diyos niyang si Yahweh, at ikukumpas ang mga kamay at sa tapat ng aking ketong at ako'y pagagalingin. Bakit hindi na lang sa ilog ng Damasco, tulad ng Albana at Parpar, na mas malinis kaysa alinmang ilog sa Israel? Hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling? So dito, pagagalingin na nga siya, kaya lang siya pa yung nagre-reklamo. Minsan mga kapatid, may mga sitwasyon sa ating buhay na Lord, gusto ko pagalingin mo na ako, tagal-tagal naman. I-check natin. Baka may mga bagay pang pinagagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Amen. At dito mga kapatid, namili pa siya ng pagliliguan. Mas gusto niya yung maayos na pagliliguan. Dito, panglimang pagsunod niya at panghuli. Okay? Sumunod siya sa dalagitang Israelita, ito po yung naging katulong ng kanyang asawa. Verse 13, ngunit lumapit sa kanya ang kanyang lingkod at sinabi, Ginoo, mas mahirap pa riyan ang pinagagawa sa inyo ng propeta. Di ba't gagawin nyo lang iyon? Gayon pa man, gaano pa iyang pinaguhugas lang kayo para luminis? Ang instruction po sa kanya, lumubog lang. Pumunta lang sa Ilog Jordan. Ang ilang beses? 7 beses na lulubog. Mahirap po ba yun? So, gusto niyang gumaling. Mga kapatid, ang ketong po, hindi po biro nung panahon na yun. Kung sa ating kapanahunan, para po siyang psoriasis. At dito po makikita mo talaga yung kaloob-looban ng sugat ng balat. At hindi lang balat, wala lang balat pala, sorry. Yung loob ng nagnanaknak na sugat. Yun po yung
ketong nung panahon ngayon. At nung panahon yun, wala pang kagalingan, wala pang lunas. Hindi pa nadidiskubre. At dito mga kapatid, kaya ano ang kanyang ginawa sa kwento? Verse 14, sa kabilang banda, nung nirebuke siya ng dalagatang Israelita, nirebuke siya sa verse 14, kaya pumunta si Naaman sa Ilog Jordan at naglublob ng 7 beses, gaya ng pinagbili ng propetang si Eliseo. Ano ang nangyari mga kapatid sa kwento? Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman at kuminis ang kanyang balat, tulad ng kutis ng bata. Mga kapatid, napakaganda po ng kutis ng bata. Okay po, ang bata po ay fresh pa po yan. Okay, tayo po ay may edad na. Okay, may edad na po. So alam niyo naman. Okay. Kaya dito sa kwento, ang kagalingan ng buhay ni Naaman ay meron po tayong 3 matututunan. Okay po. Ready na po ba kayo mga kapatid na matutunan? Magsisimula pa lang po ako. Ay hindi. Hindi, kalagitnaan na. Meron po tayong 3 matututunan sa kwentong ito. Kung tayo po ay humihingi ng kagalingan, humihingi ng tulong sa Panginoon, tignan po natin to. Number 1, ang pananampalataya ay pagsunod. Faith is obedience. Paano ko po nasabi? Ang pananampalataya po ay pagsunod. Faith is obedience. Be strong in faith, mga kapatid. Yung ating pananampalataya ay patuloy natin palakasin. Kaya dito, sometimes we do not understand the way of God because it is totally different with the things that we wanted to see, yet we need to obey Him because He knows the way and He is the way. Iniisip natin minsan, iba po yung pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan natin. Lord, uminom na nga ako ng gamot, matagal na. Nakailang beses na nga akong check up, hanggang ngayon hindi pa ako gumagaling. Iba po yung pamamaraan ng Diyos. Baka meron pang bagay na kailangan pa nating isurrender sa Panginoon. Kailangan pa tayong sumunod sa Panginoon. Amen. Check natin mga anak, mga kapatid, maging kayo po na nasa online, baka may mga bagay na pinapasurrender pa si Lord. Kaya yung ating pananampalataya, ito po yung pagsunod. Sabi ni Lord, hindi ng physically sickness, anak. Baka emotionally sickness yan. Baka spiritually sickness yan. Kung makikita nyo, minsan yung mga sakit natin, kaya lumalabas yung mga sakit natin kasi may mga bagay sa atin na tayo emotional problem o spiritually problem sa atin. May mga uncontrollable po tayo sitwasyon o hindi pa natin mga bagay na gini-give up sa Panginoon. Kaya hindi tayo at peace. Wala tayong peace of mind sometimes. Amen po. May mga sitwasyon sa ating buhay. Kaya yung pagkakasakit minsan, pasinin po nyo, may kaibigan ako na psoriasis. Sabi niya, Pastor, pag ako problema, yung psoriasis ko dumadami. Pero pag ako masaya, yung psoriasis ko natutunaw o nagiging maayos. So sometimes, nandoon po sa mga emotional situation sa ating buhay. Amen. Kaya dito mga anak ng Diyos, this is hard lesson about obedience, but Naaman demonstrate his willingness to obey the prophet, the servant of God, no matter what. Sumunod pa rin siya. Kahit na una, siguro iniisip ko, kakamot-kamot sa ulo, mataas akong tao, ako'y mandirigma, bakit ako sumusunod dito, and dami-daming ilog, napipwede ko ng pagliguan. Siguro, titignan ko lang habang ginagawa ko po yung sermon to. Pwede lang, bakit ilog Jordan pa? May ibang ilog naman, malinis-linis, maayos-ayos. Siguro nangangamot-ngamot. Kaya lang, di ba kahit anong lublob na sa ibang ilog, wala nga din yung nais ng Diyos. Amen. Pinipili natin yung gusto natin. Pero yung gusto ng Lord, hindi natin ginagawa sometimes. Check natin. Just like Naaman. Time will come that he will have to choose between justification, this word, and the word of God. May God find us faithful and obedient to His will. May pinagagawa ang Diyos. Sometimes, ginajustify pa natin. Lord, medyo mais. Lord, okay naman ako. Matagal na ako nag-forgive. Wala kaya may forgive. Pero pag nakikita mo, hindi mo pa rin napu-forgive. Nandudun pa rin. That's why yung sickness lumalabas at nag-a-arise na naman. Amen. Number 1 is that, people of God. Number 2, ang pananampalataya ay pagpapasakop of pay or faith is submission. Okay? Deep prayer teaches us to submit to the will of God and teaches us to wait for His direction and teaches us to cling to Him in every situation. Ano po ang nais ko sabihin nito? We need to submit yung ating pananampalataya sa Diyos. Naniniwala tayo na pagagalingin tayo ng Diyos. Amen.
Parang mahina po. Anumang karamdaman, emotional, physical, spiritual, kung tayo ay magsasubmit sa Panginoon, naniniwala po tayo na pagagalingin tayo ng Diyos. Amen. Amen. Glory to God. At dito mga anak ng Diyos, makikita po natin, God wants us to deep prayer of faith and submission like this Naaman. Alam po natin si Naaman una nagreklamo, pero bandang huli, nag-submit pa rin siya sa kanyang pananampalataya. Hindi po niya in-expect na ano bang magagawa ng Ilog Jordan kung 7 beses siyang maglulublob. Wala namang dung doktor, wala namang gamot doon. Nandun yung kanyang submission, yung kanyang pagsunod. Amen. Kaya dito mga anak ng Diyos, baka may pinagagawa pa ang Panginoon sa atin. Kaya sabi mo sa katabi mo, baka may pinagagawa pa ang Lord. Sige, anak ha? Yeah. Baka meron pang pinagagawa. Baka meron pang pinagagawa. Maging kayo po mga kapatid, baka may pinagagawa pa ang Diyos sa atin. Okay po. Katulad po ng ating karanasan, habang gumagawa po ang message ni Lord, I have unspeakable joy in my heart and this morning because we have a personal God who always willing to involve in our heart. Sabi nga po, faith is submission to God, is in the absolute power of God is the key of powerful healing sa ating buhay. As we continue to come before the Lord, nandoon dapat yung ating submission sa Panginoon. Amen. Hindi lang tayo naniniwala na ang ating Diyos ay nabuhay sa mga patay, marami siyang pinagaling, kundi naniniwala tayo na if we surrender to the Lord, our lives, kikilos ang Diyos sa ating buhay. Amen. Palakpakan po natin si Lord, mga kapatid. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Pangatlo at panghuli, mga kapatid, pagtitiwala or faith is the trust. Faith is not to impress God. Nulit ko po faith is not to impress God, but to please His heart. Yung ating pong faith sa Panginoon, hindi po ito makakapag-impress sa Panginoon, kundi ang piniplease natin yung puso ng Diyos. Amen. Hello. Nais po natin na kung saan ang Panginoon, hindi lang natin ine-express, kundi nais natin i-please ang Panginoon sa ating buhay. Take note, faith is the secret ingredient of miracle and now is no longer a secret. Yung faith po, yun po yung ingredients po ng merong miracles. Amen. Alam niyo po, dumarating po sa atin minsan, sa ating paglapit sa Panginoon, nagkakaroon po ng pagdududa. Okay? Yung faith daw, ang kabaliktaran noon is doubt. Katulad ni Thomas nung panahon. Kaya dito ang aking panalangin, kung nakikita mo na ikaw ay paggagalingin ng Diyos, panghawakan mo na paggagalingin ka ng Panginoon. Amen. At hindi na po ito secret. Nire-reveal po ito ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya dito mga kapatid, our faith help us to produce miracles because faith touches and moves the heart of God to release His incredible blessing for us. Mga kapatid, as we continue to come before the Lord, yung ating faith sa Panginoon, nandoon yung ating patuloy na pagtitiwala at inirelease ng Panginoon yung kanyang healing kung tayo po ay naniniwala sa Kanya. Amen. Kaya dito mga kapatid, ang aking prayers, faith can make things easily and can make unproductivity ministry. Dito sa ating buhay, hayaan natin na patuloy ang Diyos na kumilos sa atin. We have to overcome whatever the obstacles in our faith because we need to believe God for impossible. Nothing is impossible to God. Yung ating kinanta kanina sa praise and worship, sabi ko, sakto, yung message. Hindi po kami nag-usap ni Teacher Abby. Pero as we do yung ating pagtitiwala sa Panginoon, na wala pong imposible sa Lord. And we need to trust Him for the things bigger than what we see. Kaya nga, let us operate in faith, not in fear. Amen? Let us operate yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya dito mga kapatid, and this is my question as I end this evening. How is your trust and obedience to God? Katulad po ni Naaman, kamusta po ang ating pananampalataya at ang ating pagsunod sa Diyos? Kamusta ang ating buhay? The day may come when we will have to choose to go with God even to a difficult and uncomfortable situation. Dumarating tayo minsan sa mga uncomfortable. May situation sa ating buhay na parang ayaw natin mag-church, ayaw natin magpatuloy, ayaw natin magbasa ng Bible, ayaw natin mag-pray, ayaw natin makipag-fellowship. Dumarating po yung ganung punto.
Pero ang aking panalangin, as we go on and move to our faith to God, kaya dito patuloy natin ang kinin, ang pangunguna ng Diyos. Ngawa, sa ating pagtatapos, maiwan po, mga kapatid, ang tatlong kwento na kagalingan sa buhay ni Naaman na ating matututunan at sa ating paglabas dito po sa church ay meron po tayong baon sa ating buhay. Number 1, ang pananampalataya at pagsunod. Faith is obedience. Amen. Faith is obedience. Number 2, ang pananampalataya at pagpapasakop. Faith is submission. Nandoon yung obedience, nandoon yung submission. Ang pananampalataya ay pagtitiwala. Faith is trust. Hindi po gagaling si Naaman kung hindi po niya ginawa ang 5 pamamaraan. Amen. Alam niya na maraming kwento ang ginawang kababalaghan ni Yahweh sa panahon ni Moises. During the wilderness season, maraming ginawang miracle si Lord. Kaya alam ni Naaman na maaari siyang pagalingin ng Panginoon. Pero meron siyang 5 pinagdaanan. Ano nga po yung kanina? Pumunta siya sa kanyang king. After ng king, pumunta siya sa king ng Israel. After ng king ng Israel, pangatlo, pumunta siya sa bahay ni Eliseo. Pang-4, pumunta siya sa Ilog Jordan. Okay? At pang-5, sumunod siya sa dalagitang Israelita. Sa huling bahagi, nagkaroon pa na siya ng pagdududa. Yung pang-4 sa Ilog Jordan. Pero yung pang-5, ang sabi ng dalagitang Israelita, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang pinagagawa sa inyong propeta, di ba't gagawin niya iyon? Gaano pa ang inyong paghuhugas lang para ikaw ay luminis? Mga kapatid, dito po, chinecheck yung ating pananampalataya. Chinecheck yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Ano man ang ating sitwasyon sa ating buhay, meron man tayong sitwasyon ng pagkakasakit, sitwasyon ng panghihina, patuloy po nating ilapit sa Panginoon ang lahat nito. Mga kapatid, papuri po sa Panginoon sa gabing ito, sa kanyang salita. Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Pigit po natin ang ating mga mata. Ano man ang ating sitwasyon, ito man po ay physical, meron man tayong karamdaman, physical sa ating mga pangangatawan, dumarating minsan, nahihilo tayo, dumarating minsan, may mga sitwasyon na hindi natin may paliwanag sa ating lupang katawan, ipagkatiwala po natin sa Panginoon. Isumbong natin kay Lord, ibigay natin sa Panginoon. Maging kayo po na nasa online, mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo na manalangin sa inyong mga tahanan, physically healing in the name of Jesus. Kung meron din po dito emotionally healing, nalulungkot, nalulupaypay, distress, anxiety, depressed, naroon sa kanyang sitwasyon na kailangan niya ng kagalingan, paghipo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. Panginoon, kumilos ka sa lingkod mong ito. Kung siya po ay nagkakaroon ng panghihina espiritual, panlalamig, nagkaroon ng plateau sa kanyang pananampalataya, nagkaroon ng panlalamig sa kanyang pagkakilala at pananampalataya sa iyo, Lord, pakinggan niyo po ang panalangin ng anak mong ito. In the name of Jesus. Kung ikaw ay nabanggit sa 3 yon na ating pinapanalangin, maaari mong itaas ang iyong 2 kamay sa oras nito. O meron kang kapatid, kaibigan na merong karamdaman. O ikaw merong karamdaman physically, emotionally, spiritually. Kailangan mo ng tulong ng Panginoon. Tanda ng pagtataas ng kamay ay pagsusuko ng ating buhay. Panginoon, sa oras na ito, ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming kagalingan. Ikaw ang aming kalakasan. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, magmula noon. Marami ng miracles ang ginawa mo, Panginoon, sa aming mga buhay. At sa gabi ito, pinag-aralan po namin ang buhay ni Naaman, Panginoon. Siya po ay merong ketong. Subalit nakita po namin sa kanyang pagsunod, sa kanyang pagtitiwala, at sa kanyang submission sa iyo, Panginoon, siya po ay gumaling. At yun din po yung nais namin, Panginoon. Lord, abutin mo ang iyong mga anak sa oras na ito. In the name of Jesus, maging sila na nasa tahanan, Panginoon. Lord, dalangin ko po sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu. Anuman ang sakit at karamdaman, inuutusan po namin sa pangalan ni Jesus, aming nire-rebuke, aming sinasaway,
aming pinawawalang kapangyarihan, bisa, anumang sakit at karamdaman sa aming mga buhay. In the name of Jesus, pataluin mo, Panginoon, ang kagalingan sa mga anak mong narito, O Diyos. Sabi mo, Panginoon, ang sino mang lumalapit sa iyo na may pagtitiwala, pananampalataya, siya po ay gagaling ayon sa kanilang pananampalataya sa iyo. Lord, ang isang babaeng matagal na rin po na dinudugo, ang kanyang panalangin, awakan lang niya ang laylayan ng damit ng aming Panginoong Hesus, siya po ay gagaling. Lord, yun po yung aming pananampalataya in the name of Jesus. Magmula ulo hanggang talampakan, Panginoon, at mga sakit at karamdaman, ito man ay asthma, ulcer, sakit sa puso, cancer, in the name of Jesus, sakit sa balat, sakit sa dugo, in the name of Jesus. Lord, right now, we rebuke every sickness in the name of Jesus. Lord, Ikaw ang Diyos na manggagamot. Padaluyin mo, Panginoon, aming Panginoon, ang kagalingan po sa iyong mga anak. Maawa ka sa amin, O Diyos. We cry for your help, Lord. Lord, dalangin namin, Panginoon, sa oras na ito, maging sila po na nasa banig ng karamdaman, maging sila po na nasa hospital, sa oras na ito, Panginoon, extend niyo po, Ama. Nakikiusap po kami, Panginoon, extend mo po, iunat mo, Panginoon, ang inyong mapagpagaling na kamay, at padaluyin mo, Panginoon, ngayon pa lang, Holy Spirit. We thank you, Holy Spirit. Tinatouch mo ang iyong mga anak sa oras na ito. Pinapadama mo, Panginoon, ang init ng iyong kagalingan, ng iyong pagmamahal. At nais mo, Panginoon, ang iyong mga anak ay patuloy na gumaling ayon sa kanilang pananampalataya sa iyo in the name of Jesus. Kaya hindi, Panginoon, patuloy mong palakasin kung sino man dito ang merong panghihina spiritually, nagkaroon po ng pagka-backslide, nagkaroon ng pagdududa, nagkaroon ng pagkaalinlang, Panginoon, palalamig sa kanyang pananampalataya. Ngayon pa lang, Lord, muli mo siyang palakasin, Panginoon. Pag-alabin, Panginoon, ang kanyang puso. Katulad ng nadama ng aming founder na yung anak na si John Wesley, nagkaroon ng heart-warming experience sa kanyang puso, Panginoon. Dalangin ko, Lord, muli mong pag-alabin ang aming mga puso sa aming paglilingkod at sa aming pagsamba at pananampalataya sa iyo. Salamat, Lord, kung meron mang hitwaan, mga relationship, mag-asawa, kapatid, kaibigan, mga magkakamag-anak, Lord, I pray for your healing. Healing in the name of Jesus. Lord, we cry for healing, Lord. Pag-alabin mo ang pagmamahal ni Jesus, yung nadama namin pag-ibig, Panginoon, tanggalin mo yung hitwaan, tanggalin mo yung barriers in the name of Jesus. Lord, hindi po victorious si Satan. Alam namin, Lord, more than 2,000 years ago, you are victorious, God. And right now, Lord, we need your healing, Lord, sa iyong mga anak, Panginoon, na humingi ng tulong. Salamat, Panginoon, we cling, Lord. Ngayon pa lang, tinatanggap po namin ayon sa aming pananampalataya, ayon sa aming pagtunod, ayon sa aming pagtitiwala, ayon sa aming submission sa iyo, O Diyos. Katulad ng ginawa ni Naaman sa kanyang buhay, siya po ay gumaling sa kanyang ketong sa panahong yon. At alam namin, Lord, kami rin po ay gumagaling at gumagaling, Panginoon. Pinapadama mo ang kagalingan, O Diyos, ngayon pa lang sa iyong mga anak. Ito po ang aming panalangin na may pagtitiwala sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon tagapagligtas. Ang lahat ng pinagaling at ang anak ng Diyos ay magsabi ng palakpakan natin si Lord sa pagkakataong ito. Amen. Mga kapatid, darating po tayo sa call of offering. Sabi sa 2 Corinthians 9:7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Tinatawagan ko si Sister Lisa, si Beth, at saka si Tess na lang. Tess. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ.
grateful heart give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dakilang Diyos, naririto po ang kaloob ng iyong mga anak. Tanggapin po ninyo, Panginoon. Maliit man po ito, Panginoon, gamitin po ninyo sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Patuloy niyo pong pagpalain ang mga kamay na nagkaloob nito. Maging ang mga nagnanais, Panginoon, magkaloob, ay pagpalain niyo po. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Taas po natin ang ating mga kamay, mga kapatid, to receive God's blessing. At sa ating paghayo, tanggapin natin ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos Ama, ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo mula sa krus ng Kalbaryo, ang pakikipisan, kaaliwan, kapangyarihan, kagalingan ng banal na Espiritu, magmulat ngayon at magpawalang hanggan. Amen. 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 Ating palakpakan ng Panginoon sa gabing ito.